Nagbabalik po ang Good Morning Kuya at puntahan po natin ating kaibigan na si Monica Veralio, ang pretty woman ng ating UNTV Radio Mobile Booth ng one and only the Philippines na nasa Barangay Immaculate Conception, Quezon City. Monica, good morning again. Good morning, pretty boy, Attorney Reggie. Nandito nga tayo sa Barangay Immaculate Conception, At meron tayong kasama ngayon na isang kasambahay para sa ating ikonsulta mo dito sa barangay. Ang kasama natin ay si Ate Emma Guarte. Si Ate Emma ay 52 years old at meron siyang legal concerns. So, Ate Emma, ikonsulta niyo na. Good morning, Attorney. Ay, tatanong ko lang po, question ko po, ang Republic Act 9262 po ba at 7610 ay covered ng PD 1508? Emma. Hi, Emma. Yung RA 9262, naalala ko yan yung Anti-Violence Against Women and Children. Pero pwede bang, can you refresh my memory kung ano yung PD... Child and Welfare Act, oo. Actually, hindi siya talaga covered, dahil magkaiba talaga na batas yun. Iba yung pang-aabuso under the Republic Act 9262 at saka yung PD 1508, Kong? Or yung Child and Welfare Act na yan. Yung pang-aabuso doon, pwedeng separate na kaso yun for child abuse. Tapos dito sa RA 9262, iba rin yung pang-aabuso. Dito sa Child and Youth Welfare Act, ito yung kahit sinong bata na inabuso, pwede ka magsampan ng child abuse. Dito naman sa RA 9262, hindi lahat ng bata kasi dapat may connection siya doon sa babae. Ibig sabihin, yung inaabuso ng lalaki dito ay yung anak nung kasama niya, na babae, o yung in a dating relationship o yung dinedate niya na babae na yung mga anak nun, yun yung mga inaabuso ng lalaki. Dito sa Child and Youth Welfare Act, pwede kahit babae ang maging parang akusado o yung nag-aabuso sa isang bata. So magkahiwalay yung kaso na yun. Pero dito sa RA 9262, ang maganda dito ay pwedeng ma-issuehan ng temporary protection order at saka permanent protection order para pigilan yung lalaki na wag na itigil yung pang-aabuso o kaya naman magbigay ng suporta dun sa bata at saka dun sa asawa. So yun yung pagkakaiba nila, Emma. May katanungan ka pa, Emma? Excuse me, sir. Tinatanong ko rin po yung kung covered sila ng Barangay Justice System po. Yeah. Yung RA 9262 and 7610. Tama ka Kasi dyan. po, we have encountered cases po sa barangay na binabalik din po sa amin ng Station 10. Dadalhin po namin sa Station 10 para po, kasi po, gusto na pong tuluyan po ng asawa. Kunyari po nabugbog, ganyan. Tutuluyan na po, papakulong po. Yeah. Binabalik din po sa barangay. Tama yan. Tatanong ko lang po, Attorney, kung saan po ba kami proper authority na pwedeng pumunta po? Tama yan, Emma, covered ng Barangay Conciliation Law yung RA 9262. Dahil dito, yung barangay ini-empower ng ating batas na pwede siya mag-issue ng barangay protection order para dun sa babae at saka dun sa anak na inaabuso ng lalaki. So, dahil usually ang mga domestic violence na ganyan ay nangyayari within the jurisdiction of the barangay. So mas kilala nung barangay yung interaction ng lalaki sa babae. So ang pinaka-mainam talaga is yung barangay yung mag-take ng initial jurisdiction on the matter, lalong-lalo na kapag may nakikita talaga silang mga pang-aabuso dun sa babae at sa bata. So ang powers ninyo, Nanay Emma, pwedeng kayo mag-issue ng barangay protection order na kung saan kapag lumabag yung lalaki dun sa protection order na yon ay pwede nang ipakulong kagad yung lalaki. Dahil itong order na ito ay parang kasing kapangyarihan ng order ng isang korte na nag-issue naman ng temporary protection order. So, ganun ka-importante yung role ng barangay dito sa batas na ito. Nanay Emma? Thank you, sir. Sige, maraming salamat din po. Back to you, Monica.
Maraming salamat sa iyo, Attorney Reggie, at syempre kay Ate Emma Guarte. Yan po ang ating ikonsulta mo sa barangay. Ako po muli si Monica Veralio, mula pa rin dito sa Barangay Immaculate Conception, E. Rodriguez Senior Avenue, Quezon City. Dulan pa rin ng one and only UNTV Radio Mobile Booth. Back to studio!